Si Bernard, 13 years old. Di kaya ng kanyang tatay na ibigay yung liwanag sa anak, lumanag na ang panahon. Gustuhin man ng ama na maihayag sa kanyang pamilya ang katotohanan na sa Diyos dapat umasa, pero wala siyang kakayanan. Subalit napakabuti ng Diyos, dumating dito ang himala sa tahanang ito. At ang kanyang anak na ngayon ay nagsalita na ipinagmamalaki niya si Yahweh. Amen. Huwag ipagdamdam ng ama ang kalagayang sinapit niya. Ikasiyan niya na nangyari yan sa buhay niya ngayon na ang pamilya niya naririnig na ang tinig ng Diyos. Amen. Kaya kung meron dyan nakikinig, nagulong-gulo ang isip, hintayin mo na kapag sumapit sa buhay mo ang pagsubok at wala ka pa sa liwanag, di mo matatanggap na yan ay pagsubok lamang. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang mga pagsubok na yan para wala kayong kapitan kahit ano kundi ang Diyos. Amen. At yan ang nais ng Diyos. Siya lamang ang asahan ninyo, hindi ang lakas ninyo, hindi ang inyong hanap buhay. Sapagkat isang araw ay pwedeng mawala yan. Ang hahawakan ay ang Diyos at siyang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. So nagagalak ang Diyos ngayong mga oras na ito, sapagkat ang buong katotohanan, lahat kayo ay nagsubmit ng mga puso nyo sa Diyos. Amen. Ang pagsasubmit ng puso ay pag-iiwan sa mga problema. Pagbibigay ng pagtitiwala sa Diyos at paghahayag na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Amen. Kaya wala nang dapat maging alitan. Wala nang bagay na dapat maging dahilan para kayo ay mag-away. At wala nang bagay na darating sa buhay ninyo na hindi nyo kayang unawain na yan ay pagsubok lamang. Pagsubok lamang para malaman mo kung gaano ka katatag para sambahin ang Diyos kahit wala kang pera, kahit wala kang trabaho, kahit di ka gumagaling sa karamdaman mo, ay nandyan pa rin ang pagtitiwala mo sa Diyos. Napagkat yan ang pangako ng Diyos, anak, di kita iiwan. Amen. Ano man ang maging sitwasyon ninyo, makinig kayo. Kayong mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay hindi gagawa ng ikasasama at ikasasakit ng loob ng Diyos. Amen. Kapag gumagawa ka ng ikasasakit ng loob ng Diyos, ibinabalik mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya na ibinigay sa iyo. Kapag kung tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, nananatili sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka gagawa ng ikasasakit ng loob ng Diyos sapagkat ang ibinigay niya sa iyo ay pag-ibig, bakit ang ibabalik mo ay sama ng loob sa Diyos? Kung pag-ibig ang tinanggap mo sa Diyos, ibalik mo rin para sa Diyos ang pag-ibig. Amen. Iibig ka sa iyong mahal sa buhay kahit wala kang makitang ginagawa sa iyong mabuti. Ikaw ang tumangga
ikaw magbigay. Amen. Paano ka makakapagbigay kung wala kang tinanggap? Tumanggap ka ng buhay. Kaya bigay mo sa iyong papa. I love you because of you. Naging tao ako. Amen. Nakita ko ang lahi mo. Ito ang mukha ko, kamukha mo. Amen. Tinuturuan kayo ng Diyos. Kapag alam ninyo na ang inyong gagawin ay kasalanan, isipin mo kaagad ang Diyos. Amen. At ayon sa salita ng Diyos na tinanggap mo, na hindi ka pinababayaan ng Diyos, kaya huwag ka magnanakaw, para lamang kainin mo ang isang pagkain na galing sa nakaw. Diyos ko, sabi mo, hindi mo ako iiwan. Kaya kung nagugutom ako, alam mo, nagugutom ako. Amen. Diyos ko, pupunta ako sa linggo sa gawain mo, ha? Kaya kailangan meron akong pamasahe at meron akong iaalay sa'yo. Amen. Kailangan, Panginoon, may alay ako. Pero saan manggagaling ang iaalay ko? Kundi sa'yo rin. Kaya bigyan mo ako ng pang-alay ko sa'yo. Amen. Lahat ng bagay ay idadalangin sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay ay isasangguni sa Diyos. Amen. Kung paano ang gawain ito ay narito. Ito ang ikinasakit ng ulo ng lingkod. Saan nga ba ang gawain? Wala na doon sa bahay nila Beverly. Panginoon, saan ba ang gawain mo? Ay naisip ng Diyos ng lingkod niya si Isabelo. Kaya narito ang gawain ng Diyos. Amen. Huwag kayong tago ng tago, ha? Mga damdaming itinatago, may sama ng loob, sabihin mo sa Diyos, ang iyong masama ang loob ko sa kapatid kong ito, ha? Di ko na gusto ng ginawa niya. At ano ang gagawin ng Diyos? Ipuin yung puso mo para mawala yung galit mo. Amen. Kaya bang ipuin ng Diyos ang puso ng tao? Amen. Kaya. Kaya lahat ng paghirap ng kalooban ninyo, bigay sa Diyos. Oy, Panginoon, yung asawa ko, umalis na galit sa akin. Pakihipo naman ang puso niya. At pakiaralan na rin. Amen. Sino ba ang may problema dito? Sino? Wala na? Taas ang kamay ng may problema pa. At ang Diyos ang gagawa ng solusyon dyan. Amen. Tatayo ang gusto ng kumain. Kung kailangan ng kumain, kumain. Maiiwan sa upuan yung gusto pang kumain ng salita ng Diyos. Amen. Magkukwento muna ako sa inyo tungkol sa lingkod. Ang lingkod, alam niyo bang ang lingkod ay hindi na siya? Sino ang naniniwala na ang babaeng ito ay hindi na siya? Wala.
Kaya pang gawin ng Diyos na yung babae ay hindi na siya? Amen. Gusto niyo ba subukan maghapon yung lingkod? Na yung tinig di mawawala sa kanya? Na kahit kausapin ninyo, one-on-one na yung tinig pa rin ang maririnig nyo? Sapagkat kahit minsan ay hindi na iniwan ng Holy Spirit yung babae. Amen. Kaya kung may itatanong kayo sa Diyos at gusto niyong masagot, hindi yung babae ang sasagot. Yung Holy Spirit na dala ng babae ang sasagot para sa inyo. Amen. Kumain na ba kayong dalawa sa labas? Sa labas ng pinto ng bahay niyo? Kumain na ba kayo sa mga kainan? Sa labas? Kailan yun? Makinig kayo. Makinig ha. Samantalahin ang mga araw at oras na magkasama. Magluto kayo ng kanin at ulam at kumain kayo sa labas. Sa isang part na parang kayo'y bagong kasal. Amen. Gunitain ang mga nagdaang panahon sapagkat marami ang nasayang. Amen. Pwede bang gawin muli? Pwede bang kayo lang dalawa?